Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for October 3, 3 Steps to Freedom. At ang ating main concept po ngayon is about sex and theology ulit. At ang ating Bible verse po is mula sa John chapter 8 verse 36 na sinasabi po sa talatang ito, "If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed." So, napakaganda po ng pangakong ito. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa paggawa ng kahit anong gusto natin, kundi sa pagsuko ng ating sarili kay Kristo. God designed sex to be a gift, isang napakagandang biyaya. Pero gaya ng natututunan natin, nilalason ito ng kasalanan. Ang dapat na blessing nagiging bondage, ang dapat na joy nagiging shame. Kaya napakahalaga na maunawaan natin kung saan nanggagaling ang tunay na freedom. At dito po pumapasok ang 3 steps to freedom. On to our 3 teachings for today. Unang-una po, Christ sets us free from sins and shame. Alam niyo po, maraming tao ang nabubuhay na parang laging binabalikan ng kanilang past mistakes. Minsan, lalo na sa area ng sex. Kapag nagkamali ka, parang wala ng second chance. Pero kay Jesus, may kapatawaran at paglilinis. Hindi na natin kailangan dalhin ang mabigat na kahapon. Ang sin at shame ay binayaran na niya sa krus. Kung siya ang nagpapalaya, tunay tayong malaya. And second, Christ sets us free from condemnation. Hindi lang po niya tinatanggal ang kasalanan, tinatanggal din niya ang parusa at hatol na dapat ay para sa atin. Kaya kung minsan may bumubulong sa isip natin na wala ka ng halaga o hindi ka na mapapatawad, tandaan po natin na si Kristo ang nagsasabing, "There is therefore now no condemnation to them, which are in Christ Jesus." Ibig sabihin, hindi na tayo alipin ng guilt. Sa halip, binibigyan niya tayo ng bagong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. And lastly, Christ sets us free to live for God. Hindi lang tayo niligtas para basta maging malaya. Niligtas tayo para makapamumuhay ng tama, para makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung katawan natin na minsan naging instrumento ng kasalanan, ngayon ay nagiging instrumento ng kabanalan. At ito po ang tunay na kalayaan. Hindi yung gawin kung anong gusto mo, kundi yung gawin kung ano ang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At hanggang dito lamang po para sa aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.